Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong kalagayan spiritually? Nawa po sa pagkakataong ito ay hindi po nawawala ang ating pong sigla at sigasig sa pag-aaral ng salita ng katotohanan sa kabila ng iba't ibang mga aral na ating narinig o na-encounter sa ating buhay Kristiyano na tinatawag. Magandang umaga rin po sa mga umagang oras, magandang tanghali, magandang araw sa lahat. At noong nakaraang linggo mga kapatid ay hindi po tayo nagkaroon ng pagtalakay sapagkat tayo po inimbita sa isang conference sa Angeles City at sinasamantala ko na rin po ang pagkakataong ito pang magpasalamat sa mga kapatid sa lugar na yon, ang Body of Christ, Believers of Jesus Christ International Ministry. At kami po ay napatibay din, naaliw at natuto ng mga aral na mula sa salita ng Diyos, rightly dividing from the King James Version of the Word of God. At ngayong gabi nga mga kapatid ay tatalakayin ko po ang theme na pinamagatang Where Will the Saints Judge the World and Angels? Saan nga ba hahatulan ng mga banal ang mundo o ang sanlibutan at ang mga anghel? Ang ating pong text ay 1 Corinthians chapter 6 verses 2 and 3 rather. Ganito po ang sinasabi, Do you not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? Kailangan kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan, katapatan at sa pagkakataong muli na may pahayag ang inyong salita, rightly dividing. Nawa kami po ay mapatibay at malalhati ka, may tanyag din po ang iyong salita sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Atin pong bigyang kahulugan saglit mga kapatid ang salitang judge. Ano po? Dahil ginamit po ang salitang hatol o paghatol dito po sa talatang ito ay tunghayan po natin ang ilang mga talata sa kasulatan o isang talata sa kasulatan na kung saan may kaugnayan sa parehong konteksto ng ating talata ngayon, ang 1 Corinthians 6, no? Bagamat may ilang mga kahulugan, maaaring kahulugan ng salitang judge, ano po, sa Word of God. But I believe na ito pong verse na ito ay may kaugnayan sa sinasabi po ng Ruth chapter 1 verse 1. Ganito po ang sinasabi, Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. So ang tinutukoy po dito sa Ruth ay sa panahon na kung saan may mga hukom na namumuno sa bansang Israel. So dito kapansin-pansin na ang salitang judge o mga judges ay tinawag na rulers, or sa panahon ng mga judges na nag-rule or ruled sa Ingles, ano po, sa KJV. Meaning, ang salitang judge in this case, in this passage ay mga rulers. So, if you will read the book of Judges, wala pang hari sa mga panahong yan, kaya ang Diyos ay nagtatalaga o tumatawag na mga tinatawag na judges. At yung mga judges na yon, ang kanilang role ay mag-rule o mamuno sa bayang Israel. Ayan po mga kapatid. So, ang sense ng word na judge, I believe sa 1 Corinthians 6 ay bilang isang ruler o judge na nagru-rule, mga kapatid. So, another definition po na atin pong i-define dito yung salitang world. Of course, marami pong definition ang salitang world at maraming mga verses na pwede nating gamiting reference. Ilan sa mga definition nito ay ang world ay tinatawag na the universe. So, anyway, ang word na universe ay hindi po ginamit sa Word of God. Subalit sa Genesis 1:1 ang ginamit ay in the beginning God created the heaven and the earth. At ang heaven and the earth, no, kung mamarapatin yung gamitin ko, ay tumutukoy sa universe. So it's
broader in scope, no? Yung heaven and earth ay dalawang lugar na, ano po? Heaven at earth ang tinutukoy. Ayan. So, yung salitang world ay primarily, ang meaning niya ay universe. Na ang scope ay mas malawak. Heaven and earth. Ayon sa Genesis 1:1. Then, ang salitang world din ay pinapakahulugang the earth. Itong kalupaan, o itong earth na planeta natin. Ano po? Ang pangatlong meaning ng salitang world sa 1828 Noah Webster Dictionary ay the heavens. Ang mga langit, ano po? Plural. Okay? As when we speak of the heavenly world or upper world. So, ito pong salitang world ay ginagamit sa mga katagang heavenly world or upper world. Okay? So, yan po yung pangatlong meaning at marami po yan mga kapatid at hindi ko na po tatalakayin to save time. No? Lahat, no? Hindi ko na po tatalakayin lahat to save time. Now, let's move on sa ating pong pagtalakay. I believe na ang tamang meaning po ng salitang world dito po sa 1 Corinthians 6 ay tumutukoy sa the heavens. At mamaya ay titingnan natin, patutunayan natin sa salita ng Diyos kung meron bang ginamit na world na patungkol sa heaven. Ayan, of course, meron tayong final authority at hindi naman po ako o ang dictionary o ang alinmang reference na ginagamit natin sa pagtuturo ang ating authority. Now, sa Genesis chapter 1 verse 10, ganito po ang sinasabi, and God called the dry land earth. Tinawag po ng Diyos itong tuyong lupain na earth. And the gathering together of the waters called the seas, and God saw that it was good. So, ito pong earth ay tinatawag dito sa verse na ito na dry land. Okay? In contrast dun sa seas na kung saan katubigan naman po. So, take note lang, ang earth dito is yung dry land. So, meron po bang distinction o pagkakaiba ang, sa salita ng Diyos? O meron po bang pagkakaiba o distinction sa salita ng Diyos sa pagitan nitong the world at saka itong the earth? Ayan. Ulitin ko, meron po bang pagkakaiba ang the world and the earth sa Word of God? Of course, again, maraming verses po ang pwede nating talakayin dyan, but to save time, I'll just read some. Ano po? Halimbawa, Jeremiah chapter 10, verse 12. He hath made the earth, ito pong he ay tumutukoy sa Diyos, the Lord, by His power. He hath established the world by wisdom, by His wisdom, and it stretched out the heavens by His discretion. Notice na sa verse na ito, binanggit po ang earth, binanggit din po ang the world, the earth, the world, and then yung heavens, the heavens. So, tatlong magkakaibang lugar, I believe, ang binibigyang diin po dito. So, may pagkakaiba, ayon sa verse na ito, ang earth, okay, dahil yan ay made by His power, and then, itinatag naman ang sanlibutan by His wisdom, and then, ang heavens naman, stretched by His discretion. So, I believe may pagkakaiba itong tatlong ito, mga kapatid. Psalm 89 verse 11, the heavens are thine, the earth also is thine, as for the world and the fullness thereof, thou hast founded them. So again, yung tatlong bagay dito, lugar, no? Heavens, the earth, and the world. Then sa world ay may binabagit na the fullness thereof. Thou hast founded them. Sa Diyos po, ang Diyos po ang tinutukoy. Psalm 90 verse 2, before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth. So, nandiyan na naman po yung the earth. And then, and the world. So, dito, again, may pagkakaiba ang the earth dahil may ginamit na and the world. Hindi sinabing the earth or the world. Hindi po ginamit yung salitang or. Kundi, the earth and the world. So, meron po silang technical difference. Even from everlasting to everlasting thou art God. Jeremiah 51:15, He hath made the earth, again, nandiyan na naman, by His power. He hath established the world by wisdom, by His wisdom. Halos parehas ng binasa natin kanina sa Psalm 89, ano po? And then, and stretched out
the heaven by His understanding. So, nandyan uli yung tatlo. And then, tungo naman po tayo sa Acts 17 verse 24. God that made the world, so again, nandito yung salitang world, and all things that are therein. Okay, so dito sa world na ito ay may mga bagay na naroon. All things therein. Okay, seeing that He is, notice, Lord of heaven. Siya ay Panginoon ng heaven at ng earth. Okay, ginamit din yung salitang earth. Again, yung tatlo nandyan. World, heaven, at saka earth. Dwelleth not in temples made with hands. Ayan. So, meron lamang po bang iisang world na itinuturo sa kasulatan? Of course, gaya na sinabi ko, ang daming verses na kung saan ginamit ang salitang world. At I believe na hindi po natin kailangang bumalik pa po sa tinatawag na Hebrew or Greek para maintindihan ang aral ng mga kasulatan. Bagamat may mga attempt na ganyan. Ano po? At dahil diyan sa pagbabalik sa tinatawag nga na original writings or original languages, may malaking impluensya kung anong doctrine ang titindigan at ipopromote ng isang magtuturo o isang mangangaral. But para sa akin, mga kapatid, I'm not willing to change the King James Version, and I believe ito po ay perfect Word of God. So I will not change anything, and I will not even refer to the Greek, mga kapatid. Dahil may mga kaibigan at kapatid po tayo, say for example, Matthew 24, yung pong end of the world, yung world po doon ay sabi nila sa Greek ay aeon or ion, at ang ibig sabihin ay age. Ayan. Kaya may malaking impluensya sa kanilang school of thought or interpretation sa ilang mga verses or passages sa Word of God na nagpo-promote. Ang ipinopromote, of course, ay yung kanilang doctrinal stand. Okay? But I believe na hindi po nagkamali ang mga King James, KJV translators. Ano po? Sa Matthew 24, no? Verses 2 and 3. Sa pagta-translate, hindi po age, kundi world. Kasi iba po ang tinutukoy na world, may mas malawak na scope ang world kaysa salitang age. So, I believe na tama po yung translation. So, hindi ko po willing, as I've said, na baguhin ang salita ng Diyos. Ayan. So, dito sa mga kasulatan ay kung we will just go to verses, ano po, ay hindi naman po isang world ang tinutukoy. Actually, yung salitang worlds with S, ano po, W-O-R-L-D-S ay ginamit po sa King James Version. Halimbawa, Hebrews 1, no? 1 and 2. God who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heirs of all things, by whom also He made, notice, the worlds, with S po yan, hindi po world na walang S, singular, kundi worlds na plural. Hebrews 11:3, through faith we understand that, notice, the worlds, plural again, were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. So, dito sa dalawang verses na ito ay malinaw na hindi po iisa ang tinutukoy na worlds sa Word of God, kundi may mga worlds, plural, higit sa isa. Okay? Now, halimbawa, punta po tayo sa 2 Peter chapter 2. Quick reading lang po, verse 4 to 6. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment, and spared not, notice, the old world, singular, old world, but saved Noah the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overflow, making them an example unto those that after should live ungodly. So, itong world na ito sa panahon ni Noah ay yan, tinatawag na old world. So, wala po tayo sa world na yon, old world sa panahon ni Noah. At may katangian din yung world na yon, world of the ungodly. At sa world na yon ay may mga cities na binanggit.
cities of Sodom and Gomorrah. I mean, sorry, ano po? Kung babalik po tayo doon sa, ako'y nagkamali, I'm sorry, I have to correct myself. Sa context na ito kasi binanggit. Pero, sa old world, sa panahon ni Noah, mga kapatid, ay, ang mundo noon ay nilipol, o ang sanlibutan noon ay nilipol. Wala pa yung, hindi pa issue dyan yung Sodom and Gomorrah, na kung saan ay tinupok sa Genesis pa yan, chapter 18 or 19, hindi po ako nagkakamali. So, may involved na mga tao sa world na ito, may involved na time, of course, ano po, sa world na ito. At hindi po yan earth, kundi world ang accurate na pagkakagamit. So, ang punto ko lang, may binabanggit na old world. Ano po? At yun ay sa panahon ni Noah. At wala tayo sa old world na yan. So, may involved din na time. Okay. Another verse is Matthew 12:32. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him. Neither, notice, in this, yung salitang this world, neither in the world to come. So, yung panahon na kung saan ang Panginoon ay nabubuhay dito sa lupa, sa kanyang earthly ministry, okay, mula sa kanyang kapanganakan, at doon sa kanyang earthly ministry na yon, ano po, ay tinawag niya na this world. So, wala tayo sa world na yon na kung saan ang Panginoon ay narito sa lupa. Okay? Again, that's another world. Kasama yan doon sa tinatawag na worlds sa Hebrews, mga kapatid. Okay? And then, Galatians 1:4, kay Paul naman po tayo, sabi niya sa verse 9, who gave himself for our sins. Tayo naman po ang kausap ng mga members ng body of Christ at this present time, no? So, but now, that He might deliver us from this, notice, this present evil world. So, binabanggit naman ni Paul na ang world or sanlibutan natin ngayon ay this present evil world according to the will of God and our Father. Another verse, okay, ay nasa Hebrews chapter 2, verse 5, no? Kung babalikan din natin yung Matthew 12:32, may isa pang world na binanggit doon, kung papansin niyo yung world to come. Okay, at specifically ay may ganyang expression din, mga kapatid, sa Hebrews chapter 2, verse 5, ano po? For unto the angels hath He put in subjection, notice, the world to come. So may binabanggit na the world to come, whereof we speak. Hebrews 6:5, and have tasted the good word of God and the powers of, again, world to come. So kung isasum up natin, maraming worlds, hindi lang isa ang tinutukoy sa Word of God. At sa ating binasa, may old world, may this world sa panahon ng Panginoon Kristo, yung old world ay kay Noah, and then this present evil world sa ating panahon naman ngayon, and then world to come after yung this world, this present evil world sa ating panahon ngayon, mga kapatid. So, yan yung mga worlds na binabanggit sa Word of God. Okay, hindi po universe ang ginamit sa KJV, as I've said, kundi world. So, ang punto ko lang, hindi po iisa ang world na itinuturo ng Word of God, at maliwanag may worlds. At example niyan yung mga binanggit natin, mga kapatid. Okay. Now, balik po tayo dito sa ating pong text. Now, by the way, bago yan, ang konting komento, ito pong mga worlds na tinutukoy sa ating mga verses, yung apat, no, na worlds na binanggit, na old world, this present evil world, saka world to come, ay may kaugnayan dito sa sangkalupaan, dito sa earth, mga kapatid. Okay? Now, let's go to our text ngayong gabi, at subukan po nating basahin hanggang verse 8, mga kapatid, ng 1 Corinthians 6. Okay, ito'y sulat ni Paul, of course, na ating apostol sa mga members ng body of Christ. Dare any of you, having a matter against another, go to the law before the unjust, and not before the saints? Do you not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? If then ye have judgments of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church. I speak to your shame. Is it so?
that there is not a wise man among you, no, not one, that shall be able to judge between his brethren, but brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers. Verse 7, now therefore there is utterly a fault among you, because you go to law one with another. Why? Why do you not rather take wrong? Why do you not rather suffer yourselves to be defrauded? Nay, ye do wrong, and defraud, and that your brethren. So may mga ilang mga facts o katotohanan, ang mga bagay na i-consider natin sa ating binasang passage, mga kapatid. So totoo sa passage nating binasa na ang mga banal, because I believe ay mga members ng body of Christ. Remember, inadresan ni Paul ang mga taga-Korinto sa chapter 1 verse 2 na the Church of God at Corinth. Ano po? At sa 1 Corinthians 12:27, tinawag niya silang the body of Christ. So wala naman pong pagdududa dyan. Ano po? So yung Church of God na yan ay body of Christ. Okay. So yung mga saints dyan ay mga members ng Church of God or members ng body of Christ. Okay? So, yan yung tinatawag na saints. The saints, at ang mga saints na ito ay, sabi ng verse, shall judge the world. So, malinaw naman, ano? And it looks forward to a future time kasi shall judge the world. So, future po yan. And then, hindi lang ang world ang i-judge, so kakatulan ng mga banal o ng mga members ng body of Christ, kundi they shall judge, the saints shall judge angels also. So, dalawang grupo, we will say, the world, okay, at mga angels. Ayan. Malinaw din po sa verse na ito na itong mga believers, itong mga saints na ito, ay hindi dapat tumutungo sa mga unjust o sa mga unbelievers o sa mga unrighteous. Ginamit ko yung word na unrighteous dyan sa verse 9. Upang magpahatol, upang ang mga unjust or unbelievers ang hahatol sa kanila. At yung mga bagay na binabanggit ni Paul na ipahahatol nila sa mga unjust ay smallest matters, no? Pinakamaliliit na mga bagay. Okay? Verse 2. At hindi lang yan, kundi mga bagay na patungkol sa buhay na ito. Things that pertain to this life, ayon sa verse 3. Okay? At yun ay dapat, ulitin ko, hindi na po dapat sa mga unbelievers. Ano po? Kundi sa kanilang mga sarili. Sa church mismo, no? Sa mga mananampalataya. Okay? O dun sa local assembly, we will say, ng Korinto. Kasi nga, things pertain to this life at smallest matters lang yan. Okay? At pinapayuhan sila ni Paul na hindi na dapat kasi in view of the fact na we shall judge the world, okay? And we shall judge angels. Ayan. So, ang tanong halimbawa, kung iisipin natin na itong judge the world na ito ay mga unbelievers sa mundong ito i-judge natin, at yung mga angels i-judge natin. Of course, sino bang i-judge natin kung iisipin natin ay ito'y masamang paghatol? Okay? Iisipin natin na ang hahatulan natin mga evil angels. Di po ba? Kapag sinabing hahatol tayo sa mga masasama o involved tayo sa paghatol o pagpaparusa sa kanila, we will say, yung world na evil or unjust na masama. At yung angels din na masama. So, yun kayang ibig sabihin ni Paul dito, mga kapatid. You'll notice, as I've said, hindi po yan ang punto ni Paul. Hindi po sinasabi ni Paul sa verse na ito na i-judge ang mga believers mag-judge sa mga unjust. Ang sinasabi, huwag silang pumunta sa mga unjust para magpa-judge. Kundi sinasabi niya, i-judge nyo na yung mga issues pertaining to this life sa inyo sa loob ng church. So, yun po ang punto. Okay? Dahil nga, we shall judge the world and we shall judge angels. So, walang issue na kagaya ng iniisip ng karamihan, mga kapatid. At iniisip din ng karamihan, maging mga kapwa natin mga rightly dividers, na iyan ay dito sa mundo mangyayari. Okay? Notice, yung mga binanggit na verse, pertain to this life, smallest matters. Dahil may
I believe na si Paul may iniisip, okay, tungkol sa isyong ito, na sa kanya rin lang din natin matatagpuan. So, sa Word of God, wala kang mababasa, I believe, technically, no? Word for word. O kaya, kahit maghanap tayo ng halimbawa verse to prove na ang mga banal, hahatulan nila ang mga masasamang anghel. Ayan. At ang mga banal, hahatulan nila ang mundo ng kasamaan, ang masasamang tao sa mundo. Na para bagang yung ginagawa ng Diyos. Okay, I have not seen a verse like that, mga kapatid. Okay? Having that sense. But anyway, tungo po tayo sa ilang mga verses sa Word of God. Mamaya, titingnan natin kung sino po ang gagawa ng paghatol. Say, for example, ano po? Ito, titingnan natin ang ilang mga talata. Halimbawa, Psalm 9 verse 8. And he shall judge the world. Okay, ang issue is the world in righteousness. Of course, yung world dito ay dahil ang tinutukoy ang Diyos in righteousness, yung unrighteous world. So, yung ungodly. Ang punto dito, ang mag-judge ay ang Diyos. Hindi po tinutukoy ng mga saints. No? Yung sinabing, He and the saints shall judge the world. Okay? Kundi, ang Diyos lang po ito. Siya ang hukom in the person of our Lord Jesus Christ. Then, of course, no? He shall minister judgment to the people in uprightness. So, yung mga people in uprightness ang kanyang hahatulan. Ang Diyos po yan. Wala pong sinasabing mga banal. Ano po? Psalm 96:13, Before the Lord, for He cometh to judge the earth. So, judge the world, judge the earth. Dito naman, He shall judge the world with righteousness and the people with His truth. So, again, ang issue ay mga masasama. Ano po? Okay. So, marami nag-iisip na ito pong 1 Corinthians 6:1, ito yung mga talata natin hanggang verse 3, ano po, ay tumutukoy sa darating na panahon, okay, dito sa lupa. Yung pag-judge ng mga believers sa mga tao dito sa lupa at pag-judge na rin ng mga believers na mga angels dito sa lupa. Yung kaya yung pinupunto po ni Paul dyan, mga kapatid. At gaya ng sinabi ko, saan sa Word of God na mayroong ganong suporta sa kaisipan na yan, mga kapatid, patungkol sa mga banal. Okay. Now, may mga kapatid po tayo, no? Hindi naman po ito paninira o pananagasa. Please, this is just a presentation, no? Maaaring nasa isip ng ilan ay ang 2 Timothy chapter 2 verse 11 and 12. No? Dahil dyan po sa verse na yan ay sinulat po ni Paul yan sa body of Christ at may issue ng reigning with Christ, no? 11 to 12. Okay? At sa 2 Peter 2:4, may binabanggit din po kasi na ang mga angels ay i-judge, no? Sabi ng 1 Peter 2:4, "Or God spared not the angels that sin, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment." Maring iniisip ng ilan na ito po yung judgment ng mga angels. Pero sino po in this verse ang magja-judge? Wala naman pong sinasabing ang mga banal ay kasama, kundi ang judge ang nag-reserve sa kanila dun sa mga angels that sin. So, mga evil angels yan. Ano po? At sila nga incarcerated sa hell na tinatawag sa verse na ito. Pero naka-reserve sila doon sa judgment. And who will do the judgment? It is God. Ano po? Ayan. So, sa 2 Timothy 2:11, iniisip maaari ng ilang mga kapatid na ito'y ang involved dito mga believers at ito'y sa lupa. Pero may suporta po ba tayo dyan, mga kapatid, sa verse na yan, na dito po sa lupa at i-judge natin ang mga masasama dito sa lupa? Well, for me, I could hardly find a verse, mga kapatid, to support that view or that understanding. Okay? So, dito rin po mismo sa 2 Timothy na kung saan we might be thinking na itong reigning with Christ ay sa lupa, okay, ay hindi po natin may pagkakaila na ginamit po ang mga katagang heavenly kingdom sa chapter 4 verse 18. Kung saan ay binanggit ni Paul yan na siya ay reserved unto God's heavenly kingdom. And I believe itong heavenly kingdom na ito ay sa heavenly places. Ayon sa Colossians 1:13, tayo po ay delivered from the power of darkness at translated tayo, okay, into the kingdom of His dear Son.
So, part na tayo ng kingdom of His dear Son, positionally or spiritually. And where is that kingdom of His dear Son? In the heavenly places. Kung nasaan, nandun din yung ating head, no? The head of the body, the church. At sa 1 Corinthians 6:9, sa context po ng chapter 6 ng ating text, ano, ay binabanggit po ni Paul, may binanggit po si Paul na kingdom of God. Let's just read. Knowing not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. So, kung kingdom of God ang pag-uusapan, walang mga unrighteous doon na magmamanain sa verse na ito. So, who will be in the kingdom of God sa context ng 1 Corinthians 6 na judges ng mga saints? Hindi po kasama ang unrighteous. Mga saints lang din. As in the case sa Church of Corinth na dapat i-judge nila, doon sa kanilang church at hindi napupunta sa mundo. So, i-judge ay mga kapwa mananampalataya. So, walang idea na i-judge ang mga masasama, mga kapatid, no? At ulitin ko, ang mga unrighteous walang part sa kingdom of God. And I believe yung kingdom of God na ito, general expression, ay tumutukoy sa heavenly kingdom where the church, the body of Christ, will reign with Christ. Yung mga magsasuffer with Him ayon sa context ng 2 Timothy 2:11 and 12 hanggang 13, mga kapatid. Okay, so sana makita po natin yung puntong yan. Ano po? Mga verses na nagpapatunay ng ating Panginoong Jesucristo ay King of Kings din in relation to the body of Christ. Now, 1 Timothy 1:17. Now unto the King immortal, eternal, I should say, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. At ito'y sulat po ni Paul sa body of Christ. At kanina nabasa po natin na meron po tayo po ikabilang na sa kingdom of His dear Son, na isali na po tayo doon. At may kingdom of God po tayo. Okay? Ang body of Christ, no? At may heavenly kingdom na kung saan kinaroroonan ng body of Christ. At mamaya ay makikita natin yung mga katagang heavenly places na madalas din po nating binabanggit sa ating mga pagtalakay. So, bilang yan, kahit sa 1 Timothy 6 ay binanggit din ang Panginoong Jesucristo na King of Kings, Lord of Lords. Na ang ina-addressan si Timothy na member ng church na body of Christ, tayo po ang kinaukulan. Remember, sulat ni Paul yan at sumusulat siya bilang apostol. Apostol natin, directly called by our Lord Jesus Christ. Okay? To make emphasis, mga kapatid. Okay? For emphasis purposes. Okay, so sana nasusundan po natin. So, nais kong basahin po yung talatang huling binanggit ko sa 1 Timothy 6. Ano po? I give the charge, verse 13-16, in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession, that thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. At siyempre, hinihintay natin yan, yung glorious appearing, Titus 2:13, which in His times, sa kanyang mga panahon, ay He shall show, ipakikita niya, kung sino ang mapalad o pinagpala, only potentate, tanging makapangyarihan, hari ng mga hari, and Lord of Lords. The Lord Jesus Christ is not only King of Kings on earth sa bansang Israel, kundi Lord of Lords, King of Kings din sa heavenly places in His heavenly kingdom, sa tinatawag na Kingdom of God and Kingdom of His dear Son. Ayan. So, dito rin sa verse na ito ay malinaw na binanggit ni Paul na who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen nor can see, to whom be glory, be honor, and power everlasting. Amen. Now, tungo na po tayo sa Ephesians chapter 1, mga kapatid. Yan, Ephesians chapter 1, beginning from verse 19 to 23. 1:19 to 23. And what is the exceeding greatness of His power? Remember, ito'y sulat ni Paul sa mga members ng body of Christ, our apostle. Okay? The apostle of the church, which is His body, sa context, ano? Tuloy po natin. Who believe. Yung who believe dito is members of the church, the body of Christ. Mga saints din na tinatawag ni Paul. According to the working of His mighty power, which He wrote in Christ, which God the Father wrote in Christ, when God the Father raised Him, Jesus Christ, from the dead. And set Him, si Jesus Christ po yung inilagay, o iniluklok, itinalaga, saan? Sa kanang kamay, sa kanyang kanang kamay ng Diyos. Saan? Take note, in the heavenly places.
As I have been emphasizing mga kapatid, hindi po ito trono ni David. Ito po ay trono ng Diyos in the heavenly places. Ang trono ni David ay dito sa lupa in relation with the nation of Israel. Covenant po yan ng Diyos sa kanila. Wala po ito sa prophecy. I mean, hindi po prophesied na ang Panginoon ay maghahari in relation to the church, the body of Christ in heavenly places. Ang focus ng kingdom of God is on earth as the seed of David, no? Si Paul din, tinalakay niya na si Jesus Christ, ang ating Panginoon, ay seed of David, pero in relation to God's heavenly kingdom in the heavenly places. Yun po yung pahayag na ibinigay kay Paul, mga kapatid, no? Mystery po yun. At tuloy po natin, nilagay pong lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang paanan and gave him, verse 22, to be the head. Siya ang ulo over all things. Sa ibabaw ng lahat ng bagay saan? Sa church. At ayon sa context, saan po yan? In the heavenly places. Sa right hand of God in the heavenly places. The church which is His body, the fullness of Him, kapuspusan o kapunuan ng Panginoon ng church, that filleth na pupuno sa lahat at sa lahat. Saan? In the heavenly places. Ayan, mga kapatid. So, kailan at saan ito? Itong tinutukoy ni Paul sa mga verses nating binasa dito sa Ephesians 1. Of course, as I have said, no, binabanggit ko na. Ito'y sa heavenly kingdom. In God's heavenly kingdom, in the heavenly places, with the church, which is His body. Ayon sa verse 22 and 23. Now, notice din, mga kapatid, sa verse na ito, balikan po natin ang verse 21. So, yung kinalulungan ng Panginoon sa right hand of God in the heavenly places ay far above all, malayong mataas sa lahat ng pamunuan, principality, and power, and might, and dominion. Ito'y gobyerno sa sangkalangitan. Okay? And every name that is named, ang pangalan ng Panginoon ay far above all. Ano? Above every name that is named, notice, not only in this world, hindi lamang sa sanlibutan ito, but also in that which is to come. Notice, hindi po earth ang ginamit, not only in this earth, kundi not only in this world. At may binabanggit pa, but also in the world to come. So itong world to come na ito, saan po ang lugar nito ayon sa context? In the heavenly places. Okay, so yun po yung punto. Yun po yung context, mga kapatid. I cannot go against it. Okay? Hindi lang dictionary ang nagpapatunay na ang salitang world ay the heavens or the heavenly world. No? Hindi po limited yan dito sa lupa lang. Mismong ang Word of God, maaaring dito nila kinuha yung idea na yung world ay tumutukoy din sa heavenly places. Okay? Ayon sa context na ito. At dito malinaw ng Church, the body of Christ, mga saints lang ang involved. Okay? Gaya lang sa context ng 1 Corinthians 6. Walang issue na hakatulan ng mga saints ang mga unjust or ungodly. Okay? Naggaya ng iniisip natin. At wala rin sa Word of God na hakatulan ng mga saints, na mga banal, ang mga unbelievers sa mundong ito at ang mga evil angels. Ang Diyos lang po ang gagawa nun. Okay? At may kasamang mga kasamang angels ang Panginoon din sa kanyang coming. Another issue po 'yan. So yung punto ko po, nililinaw ko po, no? Ito po ay world to come, not patungkol sa body of Christ, but in the heavenly places. Sana nakikita po natin yung punto, mga kapatid. Ano po? So, ito pong world to come na ito in the heavenly places, ano po? Ayon sa Ephesians 1. Kung tutukayan din po natin ng Ephesians 4:10, sabi po ni Paul, He that descended, tumutukoy po sa Panginoong Kristo, siya na bumaba. The same also, siya rin na umakyat, ascended up. Far, notice, saan? Far, malayong mataas sa lahat ng langit. So, far above all heavens. So, we believe na meron pong tatlong heavens na binabanggit sa Word of God. Dahil sa 2 Corinthians chapter 12 ay may binanggit si Paul na third heaven. So, far above all heavens. So,
So, mataas pa tayo sa unang heaven, we will say, in the second heaven, dahil ito ay sa third heaven, na kung saan, sabi nga ni Paul, I knew a man in Christ na nakarating sa third heaven. Yun yung tinutukoy niyang far above heavens, heavenly places, right hand of God, na kung saan pupunuin ng Panginoong Kristo o ng Diyos ang mga pamunuan doon, ang gobyerno doon, through the church. Dahil tayo ang fullness, ang church ang kapunuan ng Panginoong Kristo na pupuno sa mga posisyong yon sa heavenly places. Ayan po mga kapatid. Yan po yung world to come na binabanggit ni Paul sa 1 Corinthians 6. So, siya mismo po ang magbibigay sa atin ng paliwanag tungkol sa bagay na yan. Okay. So, may mga patunay, okay? Maraming patunay sa Word of God na maraming angels sa heavenly places. Of course, kahit sa mga sulat ni Paul, Ephesians 3:10 and 11, binabanggit niya mga principalities and powers in the heavenly places. Okay? At may mga, bagamat may mga principalities and powers din na evil, dyan sa high places. But I believe ang particular na tinutukoy ni Paul ay far above all principalities and powers, may mga angels na involved doon sa kingdom na yon, nandoon mismo sa heavenly places, God's heavenly kingdom. It cannot be denied sa Word of God na may mga ranggo din ng mga angels. Halimbawa, si Gabriel o si Michael, tinatawag siyang archangel, chief prince, chief of the princes. But it is wonderful thing to know, na ang church, the body of Christ, ay kung saan kasama ng Panginoon na magre-reign, mag-judge or magru-rule, yung idea ng judging, as I've said, ay ruling, kagaya na sa panahon ng mga judges, when the judges ruled, sa bansang Israel. Ayan po yung punto dyan, mga kapatid. So, I think hindi na ako kailangang magbasa ng mga verse na kung saan maraming angels sa heavenly places, na kung saan i-judge ng mga saints. At sino yung mga saints na involved dyan? The church, the body of Christ. Dahil tayo po ay destined to inherit the heavenly kingdom, God's heavenly kingdom, in the heavenly places. Ayan mga kapatid. So, may mga proof pa tayo, of course, sa Word of God na meron talagang distinction ang heavenly government or heavenly kingdom at earthly government. Alam mo, Colossians 1:16, ano po? All things doon ay created by Him, things which are in heaven and things which are on earth, visible and invisible. Ano po yung mga bagay na yun? Whether they be thrones, dominions, principalities, powers. So, may distinction, mga kapatid. I believe na may distinction. We cannot deny the fact na merong dalawang gobyernong tinutukoy si Paul. Dahil may dalawang grupo ng mga tao, separate and distinct, na itinuturo sa Word of God. May tinatawag na Israel of God, okay? Nation po yon. At may tinatawag na body of Christ, na kung saan Jews and Gentiles ang membership nito. So, I believe, parehong tinatawag silang Church of God, pero ang Church of God, in the past, na kung saan piniresecute ni Paul, ay hindi po tinatawag na body of Christ. We cannot prove that before Paul. Pero yung Church of God na nag-i-exist sa kasalukuyang dispensation of the grace of God, sabat now, ay tinawag ni Paul na body of Christ, na ang composition ay iba. Yung membership ay iba, Jews and Gentiles, parehong nasa equal na kalagayan, walang pagkakaiba. But yung Church of God in the past, kung i-compare, sa mga Gentiles ay may malaking pagkakaiba. May tinatawag na Gentiles in the flesh at may tinatawag na Israel, may tinatawag na circumcision in the past at uncircumcision, whereas now ay wala. Ayan mga kapatid. Well, may mga attempt po na baguhin ang meaning ng 2 Timothy 2:15. Instead na just go doon sa words or expressions na ginamit ni Paul, rightly dividing the word of truth. There are some attempts na yung ibig daw sabihin po ng rightly dividing ay rightly interpreting. Ang ilan naman po ay rightly reconciling. Well, I'm not willing to change the Word of God, mga kapatid. I'm sorry for those who disagree with me.
I also disagree because I believe what the words are saying. Kung ano po yung nakasulat, yun po yung aking paniniwalaan. How could you interpret correctly yung mga verses sa Word of God kung hindi mo gagamitan ng rightly dividing? How could you reconcile verses kung hindi mo rightly divide ang Word of truth? So, mas papanig po ako sa sinasabi ng Word of God. I believe na yun ang katotohanan, mga kapatid. So, sana malinawan po yung isyong ito na kung saan ang ilan sa ating mga kapatid ay nag-iisip na parang walang distinction. No? Nag-isip o nagturo na may distinction ang Church, the Body of Christ, okay, at ang Israel, then heaven tayo, sila Israel. And then pagdating sa 1 Corinthians 6, hindi na po natin alam kung anong sagot. Well, of course, again, by rightly dividing the word of truth, we can understand kung ano pong ibig sabihin ni Paul. At yan po yung mga ebidensya, mga kapatid. Sana ay nakatulong sa atin, hindi po sa ipagmamalaki natin na mas magaling tayo, kundi just believe what is written in the Word of God. Isang verse pa na nais kong basahin is Ephesians 1:10 bago tayo magtapos. That in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Ito yung madalas ginagamit po ng marami na titipunin na po ang lahat ng bagay sa isang lugar. Pero yan po ba ang sinasabi ng verse, mga kapatid? Well, let's carefully read, no? Itong verse na ito, may binabanggit na dispensation of the fullness of times. Ito ay future din. Then He, the Lord Jesus Christ, might gather, or God the Father, we might say, might gather, titipunin niya ang lahat ng bagay. Okay, to gather together, yung salita ay gather together, titipuning sama-sama ang lahat ng bagay, all things in Christ. Okay? At ano yung mga all things na yun in Christ? Both, again, may dalawa, both, which are in heaven, so may two separate places, heaven, and which are on earth. Even in Him. Hindi po sinabing even on earth. Even in the kingdom of heaven and earth. Hindi, kundi even in Him. So this is not talking about gathering together of those who are in Christ in one place, but in Christ, even in Him. Yan po ang sinasabi ng verse. At very clear na meron pa rin distinction itong dalawang lugar, na doon sa dispensation of the fullness of times na yun, na kung saan i-gather together in one ang lahat ng bagay in Christ. Nandiyan pa rin yung pagkakaiba ng heaven at ng earth. Hindi po pinagsanib o pinagsama sa isang lugar, kundi in Christ. Because these two realms, kung gamitin ko po yun, ay parehong nasasakupan ng ating Panginoong Kristo. Ang body of Christ ay sa heaven, then ang kingdom of earth ay para sa bansang Israel. Yung heavenly government, pupunuan ng Church, the body of Christ in the heavenly places, at yung gobyerno sa lupa, pupunuan naman ng mga Israel of God, believing Jews dito sa sangkalupaan, na kung saan paghaharian nila yung mga Gentiles din na nandito sa lupa at that time. Okay? So, may mga Gentiles na involved dyan sa future. May mga Jews din nakasama doon sa heavenly kingdom. Pero of course, wala na kasing pagkakaiba. Walang distinction yon. Pero after the dispensation of grace, may distinction ulit, mga kapatid. Anyway, nandun na po tayo sa heavenly places. At tayo po ay uupo na. No? Yung mga nagkamit ng reward, no? Kasama ng Panginoong Kristo doon sa heavenly places. And it is there that we will judge the world to come in the heavenly places, and angels. Hindi po mga masasama ang tinutukoy, mga kapatid. So sana ay nagbigay sa atin ng kaisipan at challenge pa na mag-aral itong mga bagay nito. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, kamag-anak, hindi pa nakatiyak sa iyong kaligtasan, ay hindi pa huli po ang lahat. Huwag kang manalig o sumandig sa iyong religion, sapagkat di po makapagliligtas ng religion. Nakikiusap po ako na mayroon pong tagapagligtas na tinuturo ang mga kasulatan, at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. May ginawa siya para sa iyo. Hindi kanya nire-require na gumawa para sa kanya, para sa iyong kaligtasan, kundi ang ipinaliliwanag ng kasulatan, may ginawa ng Panginoong Kristo para sa iyo. Hindi niya kailangan ang iyong gawa, kaibigan, kapatid, kamag-anak, kundi yung kanyang ginawa para sa iyo na sakripisyo, ang kanyang kamatayan, ang kanyang dugong binuhos, yun ang iyong pagtiwalaan, yun ang iyong sampalatayanan. Ang tagapagligtas na yan ay namatay, nilibing at muling nabuhay, patunay na ang kanyang sakripisyong ginawa, kanyang pagbubuhis ng buhay ay tagumpay, no? Laban sa kasalanan, dahil napagtagumpayan niya
ang kamatayan na kung saan ang nagdulot ay kasalanan. Bayad na ang lahat ng kasalanan, kaya walang dahilan. Kundi ikaw ay mabubuhay kagaya ng pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo mula sa kamatayan. At titira ka ng walang hanggan sa kalangitan kasama ng Panginoong Jesucristo. So kung ikaw naman ay anak na ng Diyos, mananampalataya na patuloy ka lang maglingkod, mamuhay, ayon sa salita ng Diyos, ayon sa salita ng kanyang biyaya, at makipagtiis kasama ng Panginoon dahil may condition, mga kapatid, if we suffer with Him, sa 2 Timothy chapter 2, 11 to 13, we shall also reign with Him if we deny Him. Kung itatatwa natin ang Panginoon, we don't like to suffer for Christ's sake, for the truth's sake, no? For the church's sake, na ayon gaya ng sinasabi ni Paul, then sabi ng Word of God, i-deny ka rin niya of reigning with Him in the heavenly places. Then you will not be a part of judging the world or ruling the world to come and the angels in the world to come in the heavenly places. So sana, yun po yung ating mithiin. Hindi po yung tumanyag po tayo sa organization sa mundong ito at ang papuri ng tao, kundi ang papuri ng Diyos, yung approval ng Diyos sa judgment seat of Christ. At yan ay mangyayari kung ikaw ay magiging matapat, loyal sa kanyang salita at sa Diyos mismo o sa ating Panginoon sa Kristo. Maraming salamat sa inyong matyagang pagkikinig at nawa ay patuloy lamang tayo sa pag-aaral. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali po sa lahat ng ating tagapakinig. Hanggang sa muli, sa susunod na linggo, grace and peace to us all in Christ. Maraming salamat po.